Hi everyone! 여러분, 안녕하세요. Again, I'm Grace. Welcome to my kitchen. Welcome to my YouTube channel. Maraming salamat po sa lahat ng mga nag-subscribe, sa lahat ng mga nag-likes at comments. And kung isa ka sa mga nanonood ng aking video ngayon at hindi ka pa nakapag-subscribe, baka naman, please subscribe and click the button na po para makasama kita sa journey ng aking YouTube channel. And syempre, para mapanood mo lahat ng aking mga video na i-upload at maging updated ka sa mga bagong i-upload ko pang video. Kaya maraming salamat po. Sana makasama ko kayo hanggang matapos itong video na ito at magustuhan ninyong ating bagong lulutuin today. So, tara na, umpisahan na natin. Ayan po, meron tayong sikumchi, spinach, and then sangchu. Maglalagay din tayo sa ating kimbap. Huhugasan natin yan. Ang sikumchi, tanggalin natin ang dulo niya. Ayan ang ating spinach, hinati ko siya. Boil tayo ng water, lagyan natin ng asin yan para sa ating spinach or sikumchi. Ayan po, ilalagay ko na. Pakukuluin natin yan. Ayan, ilagay na po natin ang ating spinach. Ayan po. Hindi pwedeng sobrang matagal ang ating pagkulo dito. Ayan, pwede na siya. Tapon ng tubig. Ayan. Banlawan natin ng 3 times. Ayan po, banlawan natin ng maayos ito. Tapos pigayin natin yan. Ayan po, nabanlaw na siya ng 3 times. Dahil napiga na siya, wala na siyang tubig, maglalagay tayo ng counting minced garlic. And then iodized salt, maglalagay tayo. Tapos counting sesame oil. Yan. Ngayon, kailangan paghalo-haloin natin yan. Ayan, okay na po yung ating spinach, sikumchi. Ayan po, maglalagay po tayo pa. Yung ating itlog, ipa-fried natin ito. Dalawang natin. Ayan. Gawa tayo ng 2 layer. So, ayan. Ayan, pwede na ito. Ilalagay po natin ito sa ating kimbap. Okay na to. Ayan ang ating itlog. Ang ginawa ko, hinati siya. Tapos, slice natin siya ng manipis. So, ayan. Okay na itong ating itlog. Ganito po siya. Next, ang gagawin naman natin is lulutuin natin yung ating fish cake. Igigisa po natin ito. Ayan, buksan natin ang ating gas range. Tapos maglalagay lang tayo ng 1 kutsarang mantika. Mahina lang dapat yung apoy. Tapos maglalagay din po ang toyo. Yan, 1 kutsara din. Maglalagay din tayo ng rice syrup.
1 tablespoon. Ganito lang po siya kadali. Dahil kapag nilagay natin siya sa kimbap, hindi naman po natin kailangan maraming yung sangkap niya. Kasi masarap po kapag totally nilagay natin yan sa kimbap. So, parang iginisa lang naman natin siya. So, ayun po. Masarap po ang fish cake. Ayan po, luto na ang ating fish cake. Pwede na po yan. Ayan po siya. Ayan po, maglalagay tayo ng kaunting oyster sauce. Hindi po ako maglalagay ng paminta dahil ilalagay po ito sa kimbap. Kaya ang ating samgyeopsal kimbap. Ayan po ang ating samgyeopsal. So yummy. Samgyeopsal. Yan. Masarap po yan. Ito naman yung ating beef na minarinate ko ng soy sauce, kaunting sugar, kaunting magic sarap, o dasiga, or baking, yung ano man. So, hindi po kailangan maraming ingredients sa ating beef. Ayan po, lutuin lang natin siya. Malambot po ito. Ayan po, luto ng ating ground beef. Ground beef po, ground beef. Ito po. Ayan po, yung ating kimchi, kailangan po, igisa muna natin siya. Paglagay tayo ng kaunting mantika. Tapos kapag mainit-init na siya, ayan, pwede na natin ilagay. Kasi kapag dinirect natin na kimchi, hindi po siya masarap, maasim po siya. Kaya kailangan lutuin muna natin yung ating kimchi. Tulad nito, makakagawa tayo ng 2 cup. Tapos lagyan po natin ng konting sugar. So ayan po, hayaan po natin siyang ma-dry. Since maasin-asin yung kimchi natin, kailangan talaga initin natin siya. Kung gusto nyo lagyan ng kaunting toyo, pwede rin. Pero ako, ganito na siya. Sugar lang po yung inapit dito. So ayan. Pwede na po yan. Ayan po, patayin na natin yung ating casserole. Ito po yung gagamitin natin sa ating kimchi kimbap. Ngayon, lulutuin naman natin yung ating vegetables. Unahin natin yung carrots. Kailangan natin maglagay ng kaunting mantika. Tara! Marami po yung carrots natin. Dahil lahat ng kimbap na gagawin ko ay
maglalagay tayo ng carrots. Ganito lang po ang ating carrots. Kapag half cook na siya, maglalagay na tayo ng asin. Iodized salt. Ito siya. Iodized salt. Ito, maglalagay tayo ng a little salt. Hanggang sa kapag nakita natin na luto na yung carrots, pwede na natin siyang patay. Ayan po, pwede na yung ating carrots. Patay na yung gas rin. Pwede na po yan. Ayan po. Lutuin natin yung ating ham. Pagsabayin na natin. Magpa-dikit-dikit po siya. Ayan po. Kailangan po natin lutuin ito. Ayan. Pwede na natin tanggalin ito dahil luto na siya. Ito po siya. Tanggalin natin yung plastic. Meron siyang plastic. Napakasarap po nito. Wow, tingnan nyo. Tikman natin. Ayan po. Gagawin natin. Hiwain natin yung ganito. Ito naman po yung ating matsal. Ganito po ito. Ayan, may plastic. Ayan, hatiin mo. So, ayan. Matsal. Ito po ang pinaka-importante din, yung kim. May 10 piraso po ito. Ito po siya. Ayan. Kim. Ito yung sa likod, ito yung sa harapan. Ayan po ang ating kanin, ang pinaka-importante. Maglalagay tayo ng kaunting salt. Tapos sesame oil. Maglalagay din tayo ng vinegar. Yan, konti lang. Tapos, yan, paghalo-haloin natin siya. Mainit-init yung ating kanin. Guys, kapag marami yung lulutuin natin, yung gagawin nating kimbap, mas maganda yung kanin i-cover natin ng plastic para hindi siya madaling lumamig. Yun ang tip. Ayan, okay na yung ating kanin. Kung marami yung gagawin ninyong kimbap, syempre kailangan damihan ninyo yung inyong kanin. So, ito muna ang aking ginawa. Ayan po, welcome to my kimbap. Ayan po.
Yung iba gumagamit ng bamboo. So, ito-try lang natin. Pero sa totoo lang, hindi ako madalas gumamit nito. Gusto ko lang siyang ipakita sa inyo. Ito po yung Kim. Ayan po. Yung kumikinang sa likod po yan. So, ganito siya. Ngayon, maglalagay po tayo ng kanin. Sa lahat ng mga gustong gumawa ng kimbap, yung gustong mag-business ng kimbap, ayan po. Napakadali lang. Nung una, hindi rin ako marunong gumawa. Pero kapag pinag-aralan mo at ginawa mo, ay madali lang pala. Ayan po yung ating kanin. Kung gusto niyo ng makapal, dagdagan nyo yung inyong kanin. Pero mas maganda, huwag sobrang makapal. Tapos, tandaan po ninyo, kapag gumagawa kayo ng kimbap, kailangan may space po siya dito. May space po dyan. Dito, okay lang ganito. Yan. Tapos, ito po yung gagawin natin yung vegetables kimbap. Ito po. Ito yung natural na makikita mo dito sa Korea. Ayan. Ganyan lang po yung ginagawa nila. Ito yung cucumber. Tapos maglalagay tayo ng spinach. Ayan. Kung gusto nyo maraming vegetables, nasa inyo. Tapos yung hem na ginawa natin kanina. Pinride natin. Tapos maglalagay tayong ito. Yung matsal. Tapos, maglalagay tayo ng carrots. Siyempre, pampasarap yan. Ayan. Tapos, maglalagay tayo ng itlog. Ayan po yung ating vegetables kimbap. So, ganito po siya. Ngayon, iro-roll lang natin sa ating bamboo roll. Ayan, bamboo roll. Ewan ko anong tawag dito. Ayan. Ngayon, ito. Yung iba marunong gumamit nito. Sa totoo lang ako, mas gusto ko yung walang ganito. So, tinatry ko lang siya. Pakita sa inyo. Ganito. Nakikita ko lang na ganito ang ginagawa nila. Talagang pinipit nila. Ayan natin. Ayan po. So, ganito siya. Ayan. Oh, perfect. Pwede na rin. So, pasensya na po dahil hindi ako talaga sanay gumamit nito. So, ayan po yung ating vegetables kimbap. Itabi po natin siya muna. Ito naman po, hindi tayo gagamit ng bamboo. Kaya kung wala kayong bamboo para sa kimbap, pwede rin na ganito. Ako, kahit wala, pwede ako. Ayan. Ganito naman. Ganon din. Maglalagay tayo ng kanin. Ito naman po yung ating kimbap para sa ating samgyeopsal. Gusto kong maglagay ng sangchu. Ayan. Sangchu. Tapos, lalagyan din natin ng cucumber. Pwede rin. So, ito po yung ating nilutong. Alisin po natin yung ating yung buto. Ito, ganyan siya. Ayan po, maglalagay tayo ng samjang. O, diba? Ganito lang siya kasimple. Ito yung kimbap samgyeopsal. Yung sa dulo po, halimbawa dito, para dumikit siya, maglagay tayo ng kaunting kanin. Yan. Ito po siya. So, i-roll ko lang po to. Ayan po. So, ayan. Pwede na.
samgyeopsal with sangchu. So, itatabi po natin ito ulit. Nice. Ayan po, gawa naman tayo ng yung fish cake. Ito, lagyan natin ng again vegetable. Paulit-ulit lang naman ang kimbap nila. Nilalagyan lang naman din ng vegetables. Kaunti lang naman ito. Tapos ito. Mas masarap kasi yung marami siyang carrots. Ayan po. Tapos ganito po siya. Ganyan sila kung maglagay. Ayan. O, diba? Ganito po ang ating kimbap fish cake. Omok. So, hindi po tayo gagamit ng bamboo. Ayan. Ako, ganito lang siya. Tapos yung sa dulo niya, kung gusto niyo maglagay ng kaunting kanin, para dumikit siya. Ayan. So, ayan. Tanggalin lang natin siya. So, ayan po. Ganito lang siya kadali. I-roll mo lang siya ng ganito. Kung minsan may ganito siya, may butas kaunti. Depende kasi sa kim na mabibili mo. So, ayan. Tabi na naman natin ito. Ito yung ating omok kimbap. Ayan. Ito naman. Ang gagawin naman natin nito is yung ating tuna kimbap. Ayan. Maglalagay naman tayo nito yung kenyip ang tawag. Dito sa Korea, kenyip ang tawag dyan. Ayan. Hindi masarap yung tuna kimbap kung wala siyang vegetables. Ayan. Maglalagay po tayo ng 2 tuna. Tapos ito. Yung tuna natin, nilagyan ko ng mayonnaise. Ayan. Tapos, maglalagay din tayo ng cucumber. Ayan. So, nasa inyo kung anong gusto nyong ilagay. Kumbaga, pinapakita ko lang sa inyo yung mga ginagawa ko dito. Ayan, again, para dumikit siya, maglagay tayo ng konting kanin. Ito yung ating tuna kimbap. Ayan. Kaya, business na kayo. Pwede nyong gawing ano to, breakfast. Pag mga asawa ninyo, ayan. Yan, tabi natin ito. Ayan, gagawa naman tayo yung ating beef. Ito guys, ganito yung tip na beef. Kailangan i-cover natin yung ating kanin para hindi siya madaling lumamig. Ayan. Ayan po. Ganun din. Gulay. Ito. So, yung ating beef, ang ating ilalagay dito. Ganito po siya. Yung mga mahilig sa beef, ayan. Ayan, dagdagan natin. So, ngayon, i-roll lang natin. Ganun po kadali. So, ngayon, ilagay lang natin. Ayan. O, diba? Maglagay tayo ng kanin dito sa side. Ayan. Yung mga natapon, okay lang yan.
Natural lang yung may nahuhuli. So, ayan. Gawa na kayo ng kimbap. Beef kimbap. Ayan. Ayan po ang ating beef kimbap. Gawa naman tayo ngayon ng kimchi kimbap. Kimchi kimbap. Siyempre, lalagyan din natin ng itlog para masarap siya. So, ayan. Ito naman yung ating kimchi kimbap. Lagyan siya ng kimchi. Pero maglalagay din tayo ng vegetables para naman masarap. Dahil kung pure kimchi siya, abay hindi rin masarap. Ayan. Aray, ganito po. Tapos maglalagay tayo ng spam. Dito sa Korea, spam ang tawag. Ayan. Spam with kimchi and vegetables. O, diba? Maraming version po ang kimbap dito sa Korea. Ngayon, may karapatan din po kayong gumawa ng sarili nyong version. Ayan po. Ayan po ang ating kimchi kimbap with spam. Kasi dito sa Korea, spam sila ng spam. Ay, spam. Tapos sa Pilipinas, dyan sa Pinas, spam pala ang tawag. So, siyempre, nasanay ako dito. Ayan. Okay na po ang ating kimbap. O, diba? Kadali lang. O. Ayan naman po ang ating king crab. Ayan. Maglalagay naman tayo ng king crab. Ayan. Basta, ang kimbap nila, madalas may gulay. Ayan. Oh. Masarap naman kasi yung may gulay. Kaya nga healthy foods ang kanilang kimbap. Ayan. Ito yung king crab kanina. Ito yung masarap. Mapapawaw ka sa sarap. Siyempre, ayan. Lagyan ng masarap na itlog. Ayan. Diba? Tapos, pwede din natin lagyan uli ng gulay yan kung gusto niyo. Bawal lang ako ito. Pero, ilagyan ko siya ng isang sangkyo. Dahil masarap yung mas maraming gulay. Ayan po. Okay na. Makapal po ito kaya medyo mataba siya. O, diba? Mabutas ang ating team. Okay lang yan. Kakainin din naman. Ayan po. Sana nagustuhan ninyo yung ating mga kimbap na ginawa. Ayan po. King crab kimbap. Ayan po ang ating nagawang kimbap. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Ayan. 7 pieces. Iba-iba po ang flavor niya. Ngayon, ito yung sesame oil. Nilagyan natin ng sesame seeds. Ganito lang po ang ginagawa nila. Kapag okay na siya, kailangan po natin na lagyan. Ayan. So, yung mga gustong magbenta ng kimbap, ayan, may idea na po kayo. So, pwede po kayong gumawa ng ibang version na flavor. Kung ano yung gusto nyong flavor, dahil marami naman po tayong pwedeng gawin. O, diba? Ayan po, bili na po kayo ng kimbap. Mind na lang po kayo.
Mag-mine na lang po kayo. Ano yun? Mine! Diba? Ayan po, okay na ang ating kimbap. Dagdagan po natin yung ating sesame seed. Ngayon, slice po natin siya. Ayan po, bili na po kayo. Sino po yung gustong mag-order ng ating kimbap? Ayan, slice po natin siya. Ayan po ang ating unang ginawa. Kung gusto po ninyo na manipis yung pagka-slice or gusto nyo makapal na sa inyo. Ito po yung ating samgyeopsal kimbap. So, ayan po. Papakita ko po sa inyo yung ating samgyeopsal kimbap. Ayan po. Mag-mind na po kayo. Ayan. Tagpuin natin ngayon. Samgyeopsal kimbap with samjang. Okay. Tapos ito naman yung ating vegetables kimbap. Ayan. Diba? Ganyan lang po siya kadali. So, ayan po ang ating vegetables kimbap. So, ayan po. Ito naman. Ito yung ating fish cake. Yung omok kimbap. So, ayan po ang ating omok kimbap. Ito naman yung ating tuna kimbap. Nasobrahan yata yung ating mayonnaise. Ayan. Ito yung ating tuna kimbap. Ito naman. Ano to? Hindi ko alam kung ano to. Makikita. Ah, ito yung beef kimbap natin pala. So, ayan. So, palaki ng palaki yung ating pagkahiwa. Ito po siya. Beef kimbap. Ito naman yung ating kimchi kimbap. Diba? Ang dami natin pwedeng gawin sa kimbap. Diba? Ito po yung ating kimchi kimbap with spam or spam. Ito yung naging giant, yung ating yung crab, raba crab. Aray ko, nasira siya. Ito naman yung ating giant na crab kimbap. Ayan po. So yummy. Nakikita niyo po? Ayan po. Ayan po ang ating kimbap. Ngayon, titikman naman po natin siya. Ayan po ang ating nagawang kimbap. Ayan. O, diba? Iba-ibang klaseng flavor po yan. So, kung gusto nyong gumawa, pwede kayong maglagay ng inyong sariling flavor.
Ayan po, pili na po kayo. Pili na po kayo ng kimbap. Kimbap kayo dyan. Maraming salamat po sa inyong lahat, sa lahat ng mga nanonood, sa lahat ng mga nanood, at sa mga manonood pa sa ating mga bidyong ia-upload. Sana po may natutunan kayo today about kimbap. So, hindi po siya mahirap gawin. So, kayo na po ang bahala kung anong gusto nyong ilagay sa inyong kimbap. So, thank you guys. Sana po sa mga hindi pa nakapag-subscribe ng ating video channel, please subscribe and click the button para maging aware din po kayo sa mga bagong video ating i-upload. So, thank you po sa inyong lahat. God bless you all.